Eto po ang magiging topic natin for today. Naku, standby kayo. Sana po mapanood niyo 'tong vlog kong ito simula't simula hanggang sa matapos dahil naku, ang ganda po ng mga balita ngayon. So pag-uusapan natin isa-isa. Claire ang reyna ng fake news sa pambihira. Di umano. Oh, ikaw na ngayon ang fake news peddler, Claire Castro. Allegedly. Mahirap 'yan baka ano, baka gumante, maghanap kasi wala siyang pambayad, 110 million. Nako. Pangalawa, Leviste, magdo-donate ng 110 million para sa flood control projects. Pangatlo, panic mode sa pag-divert bago ang blue ribbon o tinatawag na pinky ribbon. Kasi hindi na blue ribbon yang investigasyon diyan, pinky na, eh. Sa pangunguna nung, hindi raw bakla. Ayan, panic mode na sila. Kasi maituturo na yung isa sa best friend nilang mastermind. Pang-apat, ICI bubuwagin na. Pambihira. Wala wala nang napatunayan, bubuwagin pa. Ay, bubuwagin na. Wala pang napapatunayan, pambihira. Panglima, Boying, gigil na gigil kay Bong Revilla. Grade 1 ka na lang kung hindi mo alam yan. Pang-anim, state witness. Puro palpak. Ayan po ang magiging topic natin at marami pa pong iba. So sana dyan lang kayo ha. Okay, hindi ko na po pagtatagalin. Pero paalala lang po, huwag niyo pong kalimutan na i-like po itong video na ito, itong vlog na ito. At sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa channel Coach Oli News PH. O ayan, simulan na po natin agad-agad. O syempre, dito natin sisimulan kay Libiste. Nako, delikado ka, Auntie Claire. Pasok. Pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Sino? Wala nang naniniwala kay Auntie Claire. Talaga naman. Mamaya pag-usapan natin lahat-lahat siya. Na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Yan. Teka muna kasi alam nyo, ako payo ko lang kay Claire Castro. Total pogi naman si si Dan Fernandez. Kontakin mo. May contact diyan ng presidente. Oo. Kontakin mo kahit talo 'yon, kontakin mo kasi yan si Mr. Google, si Dan Fernandez. Turuan ka paano mag-Google. Kasi hindi ka nagre-research. Okay lang kung ikaw mga pipitsuging vlogger katulad ko. Pero ikaw ay abogado. Ay, nako. Hindi po pwede hindi ka nagre-research. Wala akong nakitang abogado na bopols sa pagre-research. Baka kayo ni Gadon. Yan yung sinasabi. Pero alam mo, may bago ngayon, Claire. May bago. Kung ayaw mo magpaturo kay Dan Fernandez sa paano magpag-Google, may chat GPT. Tanungin mo. Tanong mo si GP. Oo. Makikita naman yan sige. Sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong pasalamatan ang bayan ng Balayan sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro. Palakpakan naman niya, palakpakan. Ayos yan kasi alam mo, tapat-tapat lang yan eh. Ito si Claire, walang pumapatol sa bagay. Alam mo, ngayon lang ako nakakita
May nakita na ba kayo na ganyan na spokesperson ng presidente? 'Di ba? Walang pumapatol. Ayan, napatulan ka. Tapos ka ngayon. dahil sa kanyang pagpapakalat Bongbong, ikaw ba pinapatulan mo si Claire? Hindi. Nagtatanong lang ako. Hindi kasi baka nag-aaway din sila. So, baka nagkakasagutan kasi alam mo na, minsan yung mga hirit ni Claire hindi maganda. Kaya tinatanong ko, Bongbong, ikaw ba papatulan mo si Claire? ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio. Yan, siya nagsabi niyan, Claire, ikaw fake news. Kaya nga sinasabi ng taong bayan na I cannot blame them. Ikaw na ngayon ang reyna ng fake news. Tanong lang yan, Claire. Totoo ba yun? Yun na sinisigaw ng taong bayan eh. Ikaw na reyna ng fake news. Oh. ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko. Yan, tama ka dyan. Wag mong sasaktan si Claire. Ha? Wag mong sasaktan si Claire, baka idemanda ka ng grave threat. Ha? Mamaya, buti maganda sinabi mo na hindi mo siya sasaktan kasi mamaya iba na naman ang interpretasyon. Ewan ko, medyo iba mag-interpret yung abogado na yan. No, sabihin, grave threat yan. Isipin mo, appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Abogada yan, ha? Hindi yan yung pinabili ng suka sa kanto. Abogada. Spokesperson, pag ganun mag-interpret. Oh. Appendix mo lang ang walang latay, grave threat. Ayan. Pero, ang tanong, saan ka kukuha ng 110 million? Sa bagay, hingi ka kay Bongbong. O baka hingi ka kay Lisa. Total, to the max naman ang pagtatanggol mo sa kanila. Kaya lang, sana hindi ka rin iwan. Alam mo naman ang pamilyang Marcos, user-friendly. Dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin, nais ko din pong Ulit-ulitin mo pa, Lebiste, fake news, fake news, fake news, fake news. Fake news peddler. Claire Castro, siya may sabi nun, ha? linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel. Kasuhan mo na. Kasuhan na. Pero ang isa pang tanong dyan, kung magtagumpay ito, saan ka kukuha ng 110 million? Malalaman natin kung iiwanan kanyang amo mo. Yung amo mong adik, di umano. O criminal case, pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta. Fake news, fake news. Tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman po sa akin at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. Ay, kumikitang kabuhayan si Auntie Claire.
Hindi, alam mo, kasi guest namin 'to nung nakaraang linggo. Pogi. Pogi ito. Pogi ito. Hindi ko alam baka ka-crush ni Claire, baka crush. Ano 'yan, pogi ito, maputi na bata, 'no, medyo lamang ng mga 10 paligo sa'kin. Hindi, bata ito, bata. Eh, baka akalain mo naman, 15 vlog na pala ang ginawa kay Lebiste. Tapos kagabi lang 2. Pambira, kumikitang kabahayan. Ha? Masarap bang gatasan si Lebiste? Pigang-piga si Lebiste. Kinatasan si Lebiste. Katas na katas si Lebiste. Hindi, ang ganyan po kasi yan eh. 'Pag pinapanood ng taong bayan, siyempre si Lebiste, gusto na binabanatan ni Claire, yan ang laging iba-vlog ni ano. Pero ngayon lang naman ako nakakita ng USEC spokesperson ng presidente nagba-vlog ng isang congressman 2 times a day. Ang lupit mo, ha? Ano ka? Fame whore? I mean, gusto mo lang talaga ng atensyon o kapos na kapos ka na sa pera? Kasi alam mo, para sa akin, although wala naman 'to sa batas, pero sana kahihiyan na lang. Spokesperson ka, magba-vlog ka pa. Ang lupit mo, Hindi, kasi kailangan 'yon. Alam mo, kahit sabihin natin na, yung sinasabi ko ngayon ay salita ko. 'Pag ako nagsasalita as spokesperson, 'pag ako'y nandiyan, ay yan po ay salita ng presidente. Puwedeng gano'n. Pero hindi, hindi po puwede. Hindi mo maaalis na yung mga sinasabi mo ay salita din ng presidente. Hindi ko nga alam kung ganyan talaga katanga yung mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa na hinahayaan kang spokesperson, nagba-vlog ka pa. Or gusto talaga nila. Dahil alam niyo si Bongbong, wala talagang accomplishments yan, eh. Wala talagang magandang nagawa yan. At puro puro kapalpakan ang nangyayari sa kanyang administrasyon. So ang gusto niyan, baragan ng baragan ng baragan ng baragan. Kasi kung mag-uusap tayo, kung mag-uusap ang mga vloggers, kung mag-uusap ang mga media, kung mag-uusap ang mga politiko patungkol sa kanilang nagagawa, basag na basag sila. Pero kung baragan lang tayo ng baragan, baragan lang tayo ng baragan, yaan, may pumupuntos pa sa kanila. Naintindihan? Kaya siguro ako sa tingin ko, posibleng gusto nung mag-asawang Marcos, mag-vlog ka rin. Kasi sino ba naman sabihin mo, itigil mo na yan. Spokesperson ka eh. Nagba-vlog ka pa. Anong dating neto? Kasi importante po itong maintindihan natin. Yung binabanat-banatan mo si Libiste, whether sabihin mo yan ay opinion mo at hindi opinion ng presidente, yan po ay nangangahulugan na umiiwas kayo sa investigasyon sa mga masterminds diyan sa flood control scandal. Dahil hawak niya. Hawak niyang ebidensya kung sino ang mga magnanakaw. Pasimplihin na natin. Sino yung mga buhaya, sino yung mga magnanakaw, at sino yung nagpapahirap sa mga Pilipino. Tapos isang spokesperson, babanat-banatan mo 2 times a day. 15 times mo nang binablog si Lebiste, trolling na po ang tawag dyan. Yun na po ang tawag namin dyan. So anong ibig sabihin nun? Umiiwas. Whether directly or indirectly, yan ang titingnan ng tao. Umiiwas kayo na isiwalat niya kung sino yung magnanakaw diyan sa flood control scandal. Tigil mo na yung kakablog mo. Pero kung gusto mo, di ituloy mo lang. Hindi kita pakikialaman para magkamali ka na magkamali ka na magkamali.
In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang Sweet. Kaya ang tanong ko rito, pumapatol ka ba sa senior citizen, Lebiste? Tinanong ko yan eh. Tinanong ko na yan nung ano, di ba? Okay. Kasi pinipiga namin kung anong type niya sa isang babae. Hindi siya sumasagot. Pero tinanong ko, patol ka ba sa senior? Senior. Ay! Iwas-iwasan mo yan si Claire ha, pambira ka. dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po. Talk back. Talk back na daw sabi ng ano eh. Gen Alpha eh. Okay, Congressman, Gary Pacifico po sa 102.3 FM, ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkat ng mga issue laban sa iyo? Sa palagay mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hinggil doon sa mga expose, doon sa mga Cabral files, like Cabral files na iyong isiniwalat sa publiko? At saan patungo itong mga nangyayaring ito? Ako nang sasagot niyan. Obvious. Di ba? Hindi, ang tanong nung media. Hindi, kahit naman ako yun ang itatanong ko sa kanya. Hindi ko sinasabing gano'n na kasi nung naging guest namin, yun ang talaga itatanong ko rin. No, para galing mismo sa kanya. But it's quite obvious na hindi naman siya dati pinapansin eh. Ngayon, bigla siya pinapansin dahil hawak niya yung listahan ng mga magnanakaw. Na yun na lang ang tawagin natin para madaling intindihin. Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. Exactly. At si Yusek Claire Castro ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita Kasi ganito simple. Kaya sabi niya, dinidiscredit lang nila yung sarili nila. Halimbawa, sabihin ko sa inyo, hawak ko ang listahan ng mga adik. Hawak ko ang listahan ng mga adik na mga nasa gobyerno. Tapos biglang aatakihin ako nito. Hindi ba obvious? Kasi halimbawa ako presidente, hindi ako adik. Sasabihin ko, sige, labas mo yan. Gusto ko yan lista. Ako ombudsman. Hindi ako adik. Sige, ilabas mo yan. Gusto ko yan. Ako spokesperson. Gusto ko ilabas mo yan. Tara na. Halimbawa, ako ang mayor ng Davao City. Ay, gusto ko ilabas mo yan. Matatakot ka lang naman doon sa listahan niya kung adik ka. Yun halimbawa. Ito kung ikaw lang naman nagnakaw o isa sa kaibigan mo ang nagnakaw or pinoprotektahan mo yung kaibigan mong nagnakaw, talagang babanatan mo yan si ano. Obvious di ba? Si Lebiste. actually, mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Ayan, ito, paliwanag ko lang maiksian. Alam nyo sa katotohanan, yung mga sinasabi ni Claire, wala na talagang naniniwala. Meron siguro yung mga panatiko na talagang galit sa Duterte. May mga ganyan mga panatikong galit sa Duterte dahil meron silang kamag-anak na adik, naapektuhan ng kanilang pamumuhay dahil may buhay silang pang-adik,
or yung iba komunista, meron po talagang crowd na ayaw lang sa Duterte. So, yan lang yung mga naniniwala. Pero alam nyo yung salita ni Claire is the same as yung salita ni Bongbong Marcos. Yung mga promises ni Bongbong Marcos at salita ni Claire, wala nang naniniwala. Meron silang cult following na lang talaga. Kakaunti na lang yan. Dahil lang, syempre, ito yung mga kakampuet and at the same time na ayaw makaupo o makabalik sa pwesto ang Duterte. Kaya sabi niya, magsalita na magsalita yan dahil walang naniniwala eh. Diba? Nakakarinig kayo ng mga pangako ni Bongbong Marcos. The more na nakakatawa. Alam mo, minsan, hindi po ako naging vlogger or naging sinakyan niya mga vlogs nitong si FLM. Alam niyo yung vlogger na yon. Tapos maraming vlogger kumita ron dahil sinakyan niya. Hindi yun ang issue ko. Ang issue ko dito is yung nakakatuwa na lang panuurin. Yung parang nagmumukha kasing tanga. Alam mo naman na yung pineflex niyang yaman ay hindi totoo. Same thing dito sa kila Claire at saka kay Marcos. Alam mo yung pinapangako nila wala. Kaya lang entertaining lang na parang feel nilang katotohanan yung sinasabi pero wala namang talagang naniniwala na. Nag-release na po ng UCC si Yusek Claire Castro and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he has already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko. Alam mo, Leviste, Congressman Leviste, hindi yan lang sasagot sa korte. Ano yan eh? Kayo na magbigay ng pangalan. Si Claire Castro ay blank. Lagay nyo sa comment. Ay, wag nyo kakalimutan na mag-like sa vlog ko tsaka ito, like nyo tsaka subscribe. Ilagay nyo dyan. Si Claire ay blank. Lagi niyang gusto na may attention sa kanya. So, syempre pag sa korte walang attention eh. So, gusto niya yung attention. Sasagot at sasagot yan. Ko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po. Paliwanag natin mabuti. Kasi ang datingan nito, parang tanga lang. Itong mga mayayaman na ito, hindi po ito katulad natin na meron pagka nagkapera tayo, magnenegosyo tayong maliit dito, di ba? Marami pong negosyo. Okay? Merong prangkisa, meron yung walang prangkisa. Ang ibinenta niya, yung walang prangkisa. Kaya nag-fake news si Claire. Kasi ang sinabi niya, ang binenta niya ay yung may prangkisa at pinagkakitaan yung prangkisa ng binigay sa kanya ng gobyerno. In the first place, walang pera ng gobyerno doon. Dahil ito, sadyang mayayaman ito. Hindi nakuha sa kurakot. So, ang dami nilang issue. Pero,
To cut the long story short, ang binenta niya sa Nueva Ecija na walang connection sa kuryente, walang connection sa power, walang connection sa solar dahil about sa lupa. Nagigets? Ang masama nito, pumutak ng pumutak si Boying. Pinick up. Pinick up ni Claire. Di siya ngayon ang na-fake news. Ang inirereklamo ni Claire, mamaya pag-uusapan natin. No? Pero, kukunin din natin yung side ni Claire, mamaya lang. Pero kasi, dapat, hindi lang pick up ng pick up. Dapat nagre-research din. Di ba? Lalong-lalo na, spokesperson ka ng presidente, abogada ka. Napaka unlikely na isang abogado ganyan yung pag-augali. Ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. Yan. Papaliwanag natin mabuti. Pangalawang fake news. Kasi ang sinasabi dito, papasimplihin ko, no, kasi medyo legal terms yung mga ginamit. Ang pinapaliwanag niya dito, merong prangkisa na na-applyan noong 2019. Pero itong DOE dapat ay a-approvean yung IRR. Okay? Pero hindi na-approvean yung IRR at hindi tumakbo yung kumpanya, automatically, yun ang paliwanag yan yung sinabi ni Attorney Topacio, automatically, wala na. So, ibig sabihin, in short, in 2021, since hindi na tumakbo yung prangkisa, hindi nakapag-release ng yung DOE ng IRR, canceled na. Nakukuha po natin. So, nag-fake news si Boying dito. Kasi si Boying ang una nagpalabas nito eh. So, meron na tayong hari at reyna ng fake news. Kayo ang bagay, hindi si Libiste. Bagay si Boying tsaka sino mag-agree sa akin na ang mas bagay si Boying tsaka si Claire Castro? Hindi, kasi yun eh. So, yung isang abogado na naturingang ombudsman na hindi nagre-research, na sabi ni Libiste ay pwede namang i-google, hindi nag-google. Ngayon may chat GPT, hindi pa nag-chat GPT. Ganyan ang mga abogado natin ngayon. Hindi nagre-research, ombudsman pa. So, nagpakalat ng fake news. Ito namang isang ungas din, na abogado rin. Pinick up yung fake news ng isa pang abogado. Anong nangyayari sa mga abogado natin? Congratulations nga pala, ha? Yung mga abogadong pumasa ngayon.
Parang awa nyo na, wag nyo nang gayahin yung mga abogado ng mga nakikita nyo sa politiko ngayon. Parang hindi na gumagamit ng utak, hindi na nagre-research. Kayo na ang pag-asa ng taong bayan. Ha? Isang ka nakakita ng ombudsman papakalat ng fake news di umano. Tapos pipick upin pa ng abogado. Abogado na spokesperson yung fake news. Ang bira. Magagalit si Gadun yan. Sasabihin sa inyo mga bobo. Mga bobo kayo, mga ano kayo, animal. Ha? Nako. But anyway, yan ang istorya niyan. Kaya nga sinasabi natin, sige lang, ituloy nyo. Kasi nakikita naman ng tao ang kapalpakan ninyo. Na talagang sa desperation yung masiraan si Libiste, halungkat kayo ng halungkat, wala kayong mahalungkat dahil bakit? Malinis yung tao talaga eh. At dagdag ko din po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and amendatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yon ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yon ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala nang prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Yan. So, may bagong batas. Ang problema kasi mga matatandang abogado to mga. Hindi ko iniinsulto yung mga matatandang abogado dahil yung tatay ko matanda na rin eh. Of course. Alak na mas bata pa sa akin yung tatay ko. No? Pero abogado. Kaya nga merong ano yan eh, team of lawyers kung tawagin. Imposible naman ombudsman wala kang staff. Anong ginagawa nila utoy? 'Di ba? May mga utoy ka diyan eh. Ito namang nasa PCO, imposible namang walang team of lawyers 'yan. So dapat nagpapa-research din kayo sa mga bago. Kasi ang issue dito, ba't mo binenta? Pinagkakitaan mo yung may prangkisa na hindi alam. Dapat alam ito ng Congress. Ba't mo ibinenta? Yun yung issue. Una, hindi naman yun ang ibinenta niya. Pangalawa, wala na yung prangkisa kasi nga meron ng bagong batas doon. Automatically, wala yung prangkisa. Konting Google lang. Konting Google. Next topic po tayo. Pag-uusapan naman natin, yung sagot naman, siyempre kailangan balansehin natin. Yung sagot naman ni Claire Castro. Eto, syempre, para balanse tayo ng istorya, pakinggan naman natin yung sagot ni ito ang tinaguriang bagong reyna ng fake news. Di umano. Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. Pak na pak ang lipstick ni ate. Tuloy mo yan, ating. Pak na pak Tanaw po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Leviste. Ano pong masasabi nyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaint, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At naitanong din to sa isang programa, sa isang interview, na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kaso ang Ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan. Kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron naman kasi talaga siyang issue sa DOE. Ayan, ito issue niyan, okay? Doon muna tayo. Kasi nga, yung ang sinampa niyang kaso, yung fake news ni Claire, pero ang tinutukoy ni Claire, yung fake news naman niya ay na-pick up lang niya at
Nagkomentaryo lang siya doon sa fake news ni Boying. Bakit siya ang pinag-initan? Yan ang punto ni Claire. Mamaya i-explain ko bakit ikaw ang pinag-initan. So mas maganda sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagtalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito'y naging malaking kawalan sa ating bansa at sa sabi ni Secretary Sharon Garin ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa akin pagkakaalalang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Yan, teka muna. So, ang sabi ni Claire, sagutin niya muna yung nawala na parang 12,000. I'm not sure doon sa exact basta yung malaking nawalang power, 12,000 megawatts, etc. Di ko alam hindi ko alam yung eksakto. Basta yun ang kina-question ng DOE na hindi na-produce nung kumpanya di umano nitong si Leviste. Ang sabi ni Claire, yun munang sagutin mo kasi mawawala tayo doon sa issue na naapektuhan yung maraming mga kababayan. Ang masasabi ko doon, Claire, kayo ang nagliligaw ng kwento. Ang totoong usapin niyan, hawak niya yung magnanakaw diyan sa flood control scandal. Tapos bigla nyo silang binato ng ganyan. Nagigets nyo? Nung bigla nyong binato, nung dinimanda ka, ang sasabihin mo sa kanya, siya ang nagda-divert. Huwag mong i-divert yung issue, Leviste. Parang ganun ang sinasabi ni... Huwag mong i-divert, sagutin mo. Nagigets nyo po? Sagutin nyo yung tungkol dyan sa DOE. Baligtad, kayo ang nagda-divert. Ngayon, para sagutin yung issue na yan, hindi na nga siya dyan parte niyan. At hindi po yan yung ibinenta niya. Naintindihan? Na-explain na po natin yan kanina eh. Kaya nga parang talaga pong ito si Claire, ligaw na ligaw. Ha? Hindi, iba na po itong, hindi na siya parte ng kumpanyang iyan. Ito may prangkisa na patungkol doon sa power. Okay? Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa, kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Ang issue nga dito, na-divest, okay? Bakit sa kanya mo sinisingil yung kakulangan na 12,000 na yung power na yun, hindi na nga sa kanya yun. Na-divest niya na. Iba na po ang katungkulan niya doon. Parang kung hindi ako nagkakamali, ay siya ay parang investor na lang doon. Wala na siya doon sa day-to-day na negosyo. Wala na siya doon sa manpower. So naiintindihan po natin, medyo na nalilito na si Claire eh. Ang dinimanda nitong si Leviste yung fake news mo na sinasabi siya ay nagbenta. Iba naman yung binenta niya. Nagigets po? Kaya nga, kung meron kang doon na kayo magsagutan sa korte. Oo. Pero naintindihan po natin, magkaiba ata sila ng kumpanyang sinasabi. Hindi naiintindihan ni Claire kung ano yung na-divest na at wala ng prangkisa.
Yung ano, medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing eh. Kasi ang sinasabi niya kasi, parang kumbaga parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya. No? Ang sinasabi niya lang po, tila nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta, na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, kumbaga parang iba Exactly, yan yung na. tinutukoy na kumpanya. Ano po. Bakit, Pero may binanggit din bakit naiintindihan namin, hindi niya maintindihan ni Claire? Abogado ta. kasi siya, I mean, you know, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw, nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang nape-flip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman, Wala ngang prangkisa. Pero, ang kulit eh. Wala nang prangkisa eh. Ang sasabi niya, hindi galing kay Ombudsman. Alam mo, isa mo rin pagkakamali. Yan yung binanggit ko na rin kanina. Ang ingay po kasi. Di ba? Ang daldal mo eh. Ikaw ba naman? I-vlog mo siya 15 times. I-vlog mo siya 2 times a day. Eh talagang kung ako yun, at ganyan karami pera ko, at meron ako mga abogadong de Campanilla, talagang demanda kita. Lalo na yung sinasabi mo fake news. Kasi hindi naman siya nagbenta eh, nung may prangkisa. Yung sinasabi, hindi ka mag-research eh. ay nanggaling din sa Tinotroll mo kasi. Ang tawag nga namin dyan, trolling. Araw-arawin. Hindi lang araw-araw. 2 times. Pambihira. Secretary of Energy. Hindi po sa ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects. Iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. Wala na nga prangkisa. Kulang ka ba sa ano? Hindi ka ba nabigyan ni Bongbong Marcos? Hindi ka ata na-supplyan ni Bongbong. Anyway, alam mo kahit anong sabihin nyo na hindi nyo dinadivert. Si Bongbong Marcos nga, nagpasalamat pa sa kanya. Dahil ito ang pinakamalaking pumasok na investment sa atin noong 2025. Kaya nagpasalamat si Bongbong Marcos sa kanya at may na-create na 10,000 na trabaho. Diba? So, ibig sabihin, okay naman eh. Until sinabi niya, hawak ko yung listahan ng mga magnanakaw na buhaya. Doon kayo nag-react lahat. Alam mo, kahit sabihin mo yan sa grade 2, mahahalata kayo. Pumuyok kayong lahat. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya ng prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. But anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa isang interview. Yung sinasabi nyo nga kasi hindi kayo yung source no tungkol dito sa mga usapin tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Leviste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin nyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Ang sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? Ang tanong, Claire, kagalang-galang ka ba? Seriously. Kasi ang sabi niya si Boying, ang dapat kinasuhan din at hindi lang siya. Okay? May punto eh. Ako sa tingin ko dapat i-demanda niya rin si Boying, no? Pero diskarte niya yan eh. Hindi naman ako nagbabayad ng abogado. So, hindi ko siya pwedeng questionin, no? Kung ayaw niya i-demanda si Boying dahil kaibigan ng nanay niya, ang tanong ko sa iyo, Claire, may kaibigan ka ba?
Hindi kasi baka yung ugali mong ganyan, wala ka talagang kaibigan, eh. Kasi ang nangyari sa'yo parang kinuha ka ni Bongbong Marcos, yun na lang ang tingin mo sa sarili mo ang taas na, so hindi mo na kailangan makipagkaibigan, dahil kaibigan mo na yung presidente, kayo-kayo na lang, o di sige, 'di ba? Kaya hindi ka naman niya kaibigan, di so be it. Pangalawa, ito matindi, dahil nirerespeto niya si Boying, ng nanay niya. Eh, yun ang tanong ko sa'yo, Claire, karespe-respeto ba yang ginagawa mo? Bilang spokesperson, abogada, mag-vlog ka ba naman? 2 times a day, 15 times mo na daw, di umano siya bina-vlog, 'di ba? Yun ba yung karespe-respeto? Dapat ano ka rin, hindi ka rin turo ng turo sa iba, tinitingnan mo rin, teka muna, assume responsibility. Meron ba rin akong fault dito? Bakit ba hindi ako nirerespeto? Baka may mali rin akong ginagawa. Tanong mo rin sa sarili mo. So, sinisingle out niya ako. So, parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. Well, in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Ako nauunawaan ko siya, kasi ako ganyan din ginagawa ko. Pero, ah, kung ako naman maging spokesperson ng presidente, ititigil ko na yung vlog. Pambira naman, ating. 'Di ba? Ngayon, gaya ng sabi ko, ulitin ko, ako sa tingin ko dapat dinimanda niya rin si Boying, eh, 'di ba? So 'yun ang side ko. But of course, I cannot blame Congressman Libiste. Kaya lang, may mali ka rin. Dapat aminin mo 'yun. Bilang spokesperson, kawani ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, abogado, dapat nagre-research ka bago ka nagba-vlog. Hindi nga kapatawad-patawad sa mga katulad naming ordinaryong vlogger. Ikaw pang may posisyon, mas lalo na, 'di ba? Hindi ko sinasabing magaling tayo, hindi po 'yun ang punto. But, sa posisyon mo, in the first place, hindi ka na nga dapat nagba-vlog, eh. Pagka may prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan ka may conflict of interest. Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, hindi tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also ay still engaging, no? And transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya, being a congressman, and still owns 18% dun sa SPNEC? No, I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no? Okay, so at least nagkasagutan. Mamaya di-discuss pa po natin na mas detalyado 'yan. Pero for now, dito muna tayo sa next topic. Ito pag-usapan natin, isa pa itong maliwanag pa sa sikat ng araw na diversion. Ito yung kaso ni Bong Revilla at magtataka ka. Bakit yung katulad ni Bong Revilla ang kinakasuhan, pero si Tamby wala? Bakit yung dating senador, ang naging problema, karamihan, nandiyan dyan sa Congress, mga congressman? Sige, pag-uusapan natin yan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Nobyembre, ikinuwento ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa si dating Senador Bong Revilla sa mga kumubra umano sa mga proyekto ng DPWH. Si Bernardo nga Eto si Bernardo, wala rin to. Alam mo, magtataka ka, bakit bigla na lang state witness? Di ba? Ganyan ang plano sa kanila. Tapos, ito ay nagsoli ng pera. Doon pa lang sa pagsoli mo ng pera, guilty ka na eh. Ibig sabihin, nagnakaw ka. Ang masama nito, ang isinoli niyang pera, barya. So ikaw na yung magnanakaw, ikaw na yung umamin ng magnanakaw, ikaw pa yung magiging state witness, tapos ikaw pa yung paniniwalaan, tapos ikaw ligtas. Tapos, anong sense ng sinasabi nito? Ang itinuro niya si Bong Revilla lang. Sana si Tambaluslos, si Martin Romualdez.
Ito po timing na timing tong pagkaso kay Bong Revilla eh. Timing na timing kasi sa Blue Ribbon magsisimula sa Lunes at itinuturo na si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Matutumbok na yung mga amo nila. Pagkatapos si Romualdez ang ituturo, si Bongbong Marcos na. Pero ito, hindi niya tinuro si Romualdez. So, ito'y maliwanag pa sa sikat ng araw, idadivert na naman. Siyempre, gwapo, artista, galing sa artistang pamilya. At easy way out, si Bong Revilla. Dahil dati na may kaso. Oh. Malaking pangalan. Tapos ngayon, wala na sa Senado. 'Di ba? Doon pa lang makikita mo, perfect na tao si Bong Revilla to divert. Tatandaan po natin, anong nangyari kay Tebes? 'Di ba? Oh. Napatunayang hindi guilty. Pare-parehas ng senaryo yan. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay Pastor Kibuloy. Ganyan din ang ginawang panggigipit kay PRRD. Sino ang hayahayang buhay? E di sila. Si Tambaluslos walang kaso. Oh. E niloloko tayo. Ang tanong dito, meron bang masustansya na sinabi ito? O yung mga pinagsasabi na ito para mapalayo doon sa tunay na mastermind. 'Di ba? Kasi yung mga sinasabi nito, ang balita ko, yung sinampan niyang kaso, hindi na yun yung nasa preliminary investigation. Hindi na. At ang dinig ko pa nga dito, 4 na beses, di umano nagpapalit to ng statement. Iba na yung sinabi niya ngayon, iba na yung sinampa. Diyan pala makikita mo, may nagtuturo, may nagdidikta. At malamang-lamang yan para malayo doon sa tunay na mastermind. Araw mismo ang nag-deliver ng cash kay Revilla sa bahay nito, 125 million pesos. Naman lang may picture ka, 'di ba? Meron kang mga hindi puro hearsay lang, hindi puro sat-sat lang. Noong 2024 at 250 million pesos noong kampanya sa eleksyon 2025. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda results ng survey. Relax muna. Ngayong araw, kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Revilla kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya Kinasuhan sa Ombudsman, balik natin dito kasi ito bata to ng Ombudsman. Bata ito nito si Utoy, bata ito ni Boying. Kinasuhan sa Ombudsman dati, ito yung spokesperson niya sa DOJ, no? Alam naman natin, nasa survey panalo to si Bong Revilla. 'Di ba? Nadikit lang ang pangalan nitong Bong Revilla sa mga Duterte. Ang napagkakadinig ko, hindi pumirma yung anak niya for the impeachment ni Sara. So, na-identify. Ito nga, ipinalit, ang nadinig natin dito, ipinalit doon sa, wala naman sa survey, pero ipinanalo. Naalala nyo, mayroong mga kakampwet dyan na nanalo. Pero talo naman talaga. Wala sa survey, biglang nanalo. Duda pa nga ako eh. Ito'y aking opinion lang ha. Hindi talaga, panghuling pumasok si Amy, hindi dapat si Amy ang panalo doon. Si Bong Revilla dapat. Siyempre, pinalit yung kapatid. Hindi nila inaasahan na tatraydo rin sila at magsasabi ng katotohanan si Amy. So, ang napag-initan, si Boying,
ang napag-initan si Bong Revilla, dinaya na, trinabaho na, di umano sa eleksyon, tapos kinasuhan pa. In short, alam naman natin kung gaano kagigil ang Rimulya sa Revilla. Ito ay may connection din sa Cavite. Hindi natin maiaalis po yun. Alam natin na kahit yung pagkakatalsik ni Torre ay may kamay doon si John Vic. Ito rin. Ito sa akin lang Dahil hindi talaga mananalo ang Remulla sa Revilla dyan sa Cavite. So, ano yan? Trinabaho to si Bong Revilla. Kaya nga sa akin, huwag tayong papayag sa kahit na pamaraan para i-divert ang issue. Ito trinay nila si Atong Ang. Pinaputok nila yung balita. Biglang inisyuhan ng warrant of arrest si Atong Ang. Diba? Bakit? Kasi nga magbu-blue ribbon na sa Lunes. Kailangan nila ng pantakip. Hindi natin alam, baka mamaya maituro yung kanilang amo si Tambalislos. Di umano. Wala silang pang-cover up ng pag-uusapan sa balita. Kasi trinay nila si Atong Ang. Ang problema, hindi bumenta. So, kailangan sila ng another cover up na balita. Ito si Bong Revilla. Siyempre, halimbawa, ako tanungin mo, gusto kong pagtakpan yung mastermind. Pipiliin ko talaga yung mga sikat na senador at kung sikat na senador, lalong-lalo na kung artista. Kasi kahit hindi politically involved na tao, kilala yung artista. Di ba? So easy target talaga si Bong Revilla. Pero hindi tayo dapat nagpapaloko sa mga animal dyan. Kahit na hindi tayo papayag na madadivert. Kasi it is public knowledge. It's safe to say that it is public knowledge na alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Sinasabi na bakit palayo tayo ng palayo? Ombudsman sa Sandigan Bayan, si Revilla, kaugnay ng 92.8 million pesos na ghost project sa Pandibulacan. Kapwa niya akusado ang 6 na dating opisyal ng DPWH, kabilang sina Bulacan 1st District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sabi ng Ombudsman, nagsabuatan sila Revilla at mga taga-DPWH para ilabas Yung mga state witness nyo, yung mga witnesses nyo, puro palpak. ang pondong pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran, pero walang naitayong proyekto roon. Despite the absence of any actual construction, the respondents declared the project completed. Thereafter, to facilitate the release of the entire project cost, the respondents are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers. Sabi Nino ni Bernardo. Sabi Nino, ng mga magnanakaw din. Ako ginagamit ko lang yung term na magnanakaw kahit na para kasi madali lang intindihin, okay? Hindi kasi baka sabihin hindi pa naman proven na yang sinasabi mo magnanakaw nga sila. Pero sila mismo Sila mismo inamin na nila. Kaya nga sila nagsosoli ng pera Dahil nangurap sila. So ano yung mga pinagsasabi mo, Utoy? Sino nagsabi niyan? Yung magnanakaw din? Sino nasa matinong kaisipan na siyempre, alang ilaglag mo sarili mo. Natural, magtuturo ka. Kahit sino ituturo mo. Kung kaya mo ituro ang Duterte, ituturo mo ang Duterte. Same, itong si Boying at saka to si Claire, same. Isipin mo to si Claire, maipasok ko lang. Sinasabi niya na bakit siya ang dinimanda ni Libiste, anong
koneksyon. At sino ang tao sa likod ni Libiste? Bakit ako pinatatahimik? Anak ng teteng. Diyan pa lang sa pasintabi, diyan pa lang sa introduction ni Claire, pupunta na naman tayo sa Duterte. Ganyan. Of course, magnanakaw eh. Ituturo niya kang sino-sino. Ituturo niya kahit si Lapu-Lapu, kahit si Magellan, basta mailigtas yung sarili. Di ba? Ito, bigla ang naging state witness. Ang balita din dyan, di umano, magre-recant na yan ng sinabi. Di ba si Alcantara medyo nag-iiba na tono? Pag hindi siya ginawang state witness, i-recant niya yung mga sinabi niya. So, ginawang state witness, panindigan nyo na yan. Yan na yan, ituro niya. Tapos na tayo. Okay? Oh, okay? O, tambalos-los. Okay ka na dyan. Mark, safe. Di ba? Hiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan maglabas agad ng hold departure order at warrant of arrest laban sa mga akusado. For the case of malversation, the prosecution recommended no bail. That said, if and when warrants of arrest are issued by the court, the respondents will have to be detained pending trial. Bigat, no? Yan pa ang gusto nila, Nobel. So, normal, yan ang pag-uusapan ng tao. Diba? Hahatiin, yan. O kasi nadidikit nga si Bong Revilla sa Duterte na, parang ganun. Ang lupit. Utoy, gigil na gigil yung amo mo sa Revilla. Sabagay, kung ganun ba naman ang itsura ko, magigigil talaga ako sa Revilla. Hindi ko nakayanin dun sa lugar ko, sa Cavite. Tapos ganun pa yung itsura ko. Talagang... Si Revilla na ang pinakamataas na opisyal na kinasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects, kasunod ni na dating Congressman Zaldico at kontratistang si Sara Diskaya. At present, several cases are still ongoing preliminary investigation, while many Yun yung sinabi siya ng pinakamataas na kinasuhan, si Bong Revilla. Di ba? Very convenient nga kasi gipit na si Bongbong Marcos, di ba? Hanggang ngayon, wala pang nakakasuhang mataas na tao. Sabi niya merong hindi magme-Merry Christmas. Sinabi niya na merong maraming makukulong. Pero ang nakulong lang di si Diskaya. So, para mapatunayan din ni Bongbong Marcos na merong makukulong na mataas na tao, ang pinaka-safe dyan, si Bong Revilla, hindi na senador eh. Tapos, meron pang political rivalry. Hitting two birds in one stone. Ang Revilla at Remulla. Kaya this is very, very obvious na atake. Kaya lang, hindi rin effective. Bakit? Hindi yan ang gusto ng taong bayan para managot. Hindi. Hindi yan ang tinitingnan nilang mastermind. more remain under active and continuing fact-finding. This sends and should send a clear message. Those who misuse public funds will be held accountable under the law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Revilla pero nauna niyang itinanggi ang mga paratang. Jonathan Andal Ay, nako. Diversion to the max tayong kalalabasan. Nakita nyo yung ginawa kay Libiste, ginigipit? Same. Same yan. Panggigipit din yan. Magkaiba lang kasi hawak ni yung ebidensya. Ito naman si Bong Revilla. Convenient para gipitin. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan naman natin itong gaganaping Blue Ribbon investigation. Or Pink Ribbon. Kasi ito, minanipulan na nito di umano ni Pinky Lacson. So, pag-usapan natin. Pirmado na ni Senate President Tito Soto III ang 12 subpoena para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Una sa listahan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan. So, ngayon yung pagsasalitain, wala na. Hanggang ngayon, di nyo mapauwi. Bakit nyo kasi pinaalis? Alam nyo namang, ang pinakamalaking, kahit ba sabihin natin wala pang kaso, dapat yan, ginawa nyo agad ng paraan. Anong klase kasi kayo dyan? Di ba? Ngayon yung isasabina, uuwi ba yan?
Alam naman natin ang isa sa pinakanagamit ay ang DPWH. Tapos pinaalis nyo si Bunuan. Tapos isasabihin na nyo, ano yan? Pakitang tao na naman. Nakasalukuyan pang nasa Amerika matapos samahan umano ang kanyang misis na magpapagamot doon. Ano kaya nangyari sa misis nito? Baka malala na. Nagpapagamot lang, hindi na umuwi. Baka hindi naman misis ang kasama mo, kaya nagtagal ka doon. Ay, ako'y nagtatanong lang. Una na siyang inimbitahan sa huling Blue Ribbon hearing pero hindi na nakasipot kaya supina na ang pinadala sa kanya ngayon. At kapag hindi pa rin nagpakita ay maaari siyang ma-cite in contempt at ipaaresto ng Senado. May legislative warrant siya na pwede siyang hulihin. So we will make arrangements with the US Embassy, the Ambassador Dave Romualdez, na kung pwede makipagtulungan, makipag-coordinate sa US authorities para maibalik siya rito. Kasama rin sa pinadalhan ng supina si resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico kahit pa may warrant of arrest na rin siya mula sa korte. Una nang sinabi ni Lacson na nasa Portugal na si Ko. Yan, hindi nyo mapauwi. Diba? Anong issue ni Saldico? Diba? Ang sabi ni Saldico, sinabihan daw siya, wag na siyang uuwi. Tapos ngayon, sasabihin nyo, isasabihan nyo. Ayaw nga siyang pauwiin. Diba? Diyan ka na lang. Tapos siya ang gagawing fall guy. Siya nagsabi niyan. Si Saldico mismo. So yung style nyo dyan, lumalabas, kayo rin na nagpaalis kay Bunuan. Tapos sasabihin nyo, diyan ka na lang, tapos isasabihin nyo, pakitang tao. Di ba? Bukod sa dalawa, pinadalhan na rin ng supina sina DepEd Undersecretary Try Gibolaybar, negosyanteng si Menard Ngu, Carlin Yap Villa na aide ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay, at Mimaropa DPWH Regional Director Engineer Gerald Pacanan. Ganon din sina Engineer RJ Dumasig na kabilang sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys. Dating sundalong si Orly Guteza na una nang tumestigo sa Senado pero hindi na mahagilap pa. Kita nyo. Sa kanyo isusubpi na si Gutesa. Sabi, ituloy nyo yung hearing, tapos pagsalitain si Gutesa. Tinigil nyo yung hearing. Ayaw nyong pabalikin si Gutesa, ayaw nyo nang pagsalitain. Tapos ngayon, yung hindi na siya makita, isasabinan nyo. Ang galing nyo rin no? Yung nakaalis na, isasabinan ninyo. Dapat hindi nyo pinaalis. Yung dapat magsasalita at i-explain patungkol dun sa notaryo, hindi nyo pinagsalita. Si Saldico, sinabihan nyo, wag uuwi, tapos isasabinan nyo. Ang galing nyo rin. Kaya itong Blue Ribbon na hearing na gagawin sa Lunes, manood po kayo. Itaga nyo sa bato. Kaliwat kanan ng diversion gagawin. Pustahan. Sige. Ilagay nyo sa comment section. Taas ang kamay na naniniwala yung hearing sa Blue Ribbon sa Lunes, diversion ang mangyayari. O doon, sige, doon naman sa sabihin nyo, naniniwala kami, maayos ang gagawing investigasyon dyan sa Blue Ribbon sa Lunes. John Paul Estrada, Mark Texay, DPWH NCR Director Gerald Opolencia at COA Commissioner Mario Lipana. Pag hindi siya dumating, papakontempt na namin siya, pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Naku, may ganun ka pa, Pinky. Ikaw din yung nagsabing hindi ka bakla. But coach, bakla ba? Hindi ko alam. Hindi ko naman siya kilala personally. Minsan talaga na, kahit nga ako na pagbibintangan akong bakla, pero alam ng mga tunay kong kaibigan ang katotohanan. Legit ito. Oy. At alam ito ng aking kapatid at aking magulang. But anyway, maputat. Bakit pa pag nakikita ko to si Lacson, bakla ang napag-uusapan? Ipahuhuli daw. Sus! Pahuhuli, pinaalis. Ng warrant of arrest.
Kinumpirma rin ni SP Soto ang pagpapadala ng imbitasyon para kay Batangas Representative Leandro Leviste na idinaan kay House Speaker Faustino D. Si Leviste ang nagsapubliko ng umano'y Cabral Files o mga dokumentong naiwan yumaong dating Ang gulo-gulo din nila, no? Di, sa totoo lang, ang gulo ng gobyerno. Alam nyo kung bakit? Ano sabi ni Libiste sa interview niya? Papatayin siya. Ha? Pag pumunta siya sa Blue Ribbon, siyempre isisiwalat niya ron. At maraming pangalan na malalaglag. So, ina-advisean siya. Kaya nga umiiyak na yung nanay niya. Isa ka pang fake news, Ping Lacson. Hindi siya ang umiiyak. Ang umiiyak yung nanay niya. Yan yung sabi ni Libiste. Anyway, pag pumunta raw siya, baka may hindi magandang mangyari sa kanya. So, in short, iimbestigahin niya, pinapupunta nyo, iimbitahin ninyo, tapos may mananakot sa kanya. So, anong ibig sabihin? Lumalabas, parang nag-imbita ka ng tao na ayaw nyo naman pumunta. Ganun kasimple. Hindi lokohan yan. O, diba? Pero, kung papatayin nyo naman siya, yung USB, na ikalat na niya. Alam niya na yung system. Malay nyo! Hawak ng Banateros yung USB. hindi namin hawak. Baka mamaya hindi niya binigay sa amin. Baka binigay niya kay kay Sir Jack. Nalagay pa sa alanganin si Sir Jack. Tuloy po. PWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para sa agenda. Okay, next topic po tayo. So kanina napag-uusapan natin yung mga gaganaping investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Tapos yung hawak na Cabral files nitong si Libiste. So patungkol lahat po to sa flood control. 'Di ba? Skandal. Ngayon, pag-usapan naman natin tong ICI na di umano sila yung matinong nag-iimbestiga patungkol sa mga magnanakaw. Pasok. Well, it depends on how much work they still have left. Nakadepende sa natitirang trabaho ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng usap-usapang posibleng pagbuwag sa independent body. Bubuwagin na. Di umano yung ICI. Ilang kritiko na rin ang kumuwestiyon sa kakayahan ng ICI na mag-imbestiga sa flood control projects dahil iisa na lamang ang miyembro nito sa katauhan mismo ng chairperson nito na si dating Justice Andres Reyes Jr. Tinawag pang ICI, iisa lang ang member, pambihira. Daig mo pa kulto. Mag-isa ka lang. Ano ba ginagawa mo dyan? Lumayas ka na. Hindi, eto seriously kasi, alam mo yung ginagawa ng ICI, parang wala namang power. Hindi binigyan ng budget ng Pangulo. So, sa madaling salita, hinog sa pilit. Si Bongbong Marcos mahilig sa ganyan. Alam mo tawag namin sa taong ganyan? Intro boys. Alam niyo yung bandang Intro Boys? Yung kapanahunan ko yun. Intro Boys. Puro intro. Walang yung Bongbong Marcos. Nag-intro ka na mag-iimbestiga, gumawa ka ng taga-imbestiga, pero ngayon, iisa na lang. Tapos, bubuwagin mo na, wala pang na-accomplish. Anak ng teteng. Hindi ba kakahiya yan? Bongbong, you have no leadership. Diyan pa lang kita na. Ang hilig mong magsimula nang hindi mo kayang tapusin. Huwag mong gagawin yan. It's too big. It's too big. The problem is too big. Huwag kang magsisimula nang hindi mo kayang tapusin. Pambihira. Delikado yung ganyang gawain.
Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng maglabas siya ng desisyon sa magiging estado ng Independent Commission for Infrastructure sa oras na matapos ang trabaho nito, partikular na ang pag-iimbestiga sa flood control projects anomaly. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. So sabi, patapos na sila. No? At kung naimbestigahan na nila yung mga dapat maimbestigahan, meron na lang siguro silang isa o dalawa na hindi pa nila na naayos at pagdudugtong-dugtongin na lang. Ang tanga! Ilang buwan na sila, wala silang na-accomplish. Pag-uusapan ba kung i-abolish, bubuwagin mo na yan? Iisa na lang ang member. Wala pang naayos. Ano lang dinaanan ng ICI? Pumunta dyan si Tambi, nag-executive session. Hindi nalaman ng publiko. Nagpunta dyan si Sandro, yung anak mo, executive session din, hindi rin nalaman ng publiko. May na-accomplish? Wala. May naimbestigahan? Wala. Kayo-kayo lang nagkakaalaman, walang nadinig yung taong bayan. Parang lumabas yung ICI, ang trinabaho lang yan, magpa-imbestiga, yung mga sangkot na mastermind na kamag-anak mo, pinsan mo at anak mo, ng executive session para lumabas silang malinis, tapos na. 'Di ba? Kalukuhan. Isipin mo, bubuwagin na yan nang wala pang na-accomplish. Same thing sa'yo, Bongbong Marcos. Matatapos na termino mo, wala ka pang na-accomplish. Baka mamaya mapabilis ka pa. Ha? Huwag naman sana madulas ka dyan. Nako, pambihira. Pag nadulas ka dyan, mataas-taas yan. May kalalagyan ka dyan. Kaya huwag kang masyadong magpaka-high. Ha? Huwag kang masyadong magpaka-high kasi pagka ikaw masyadong high at ikaw lumagakpak, masakit. So huwag kang magpaka-high, huwag kang magpaka-over high. Yung tinutukoy ko yung hagdan, ha? Huwag kang masyadong akyat na mataas, baka malaglag ka. Kasi pag super high ka, sobrang high ka, malaglag ka, delikado. Oh. So, in short, wala ka pang na-accomplish sa Pilipinas, puro pasakit sa ulo, pasakit sa puso ang ginawa mo sa Pilipinas, aalis ka na. Bagay, kung gusto mo umalis ka na. Wala ka rin pakinabang. Kasi yung ICI, tanggapin natin, masakit man sa katotohanan, wala din namang pakinabang. Wala pa ring desisyon si Pangulong Marcos kung magtatalaga ng kapalit ni na dating Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo na mga... Sinong gustong pumalit? Kahit ako, hindi ako papalit dyan. Maiimbestigahan mo, tapos didiktahan nyo ako. Tapos walang budget. Utang. May utang pa raw itong mga to, di ba? 40,000 kay Mayor Magalong. Isipin mo yung panggagastos ko sa investigasyon galing pa sa bulsa ko. Pambihira niyan. Nagbitiw sa pwesto. Ayon sa Pangulo, kung natapos na niya ang trabaho ng ICI, dapat nakatutok na ang lahat sa magiging aksyon ng Department of Justice. Huwag mong sabihin bubuwagin mo pag natapos na ang trabaho ng ICI. Kasi hindi mo na bubuwagin yan forever. Walang matatapos na trabaho ICI. Buwagin mo na. Kasi wala ring silbi. Huwag yung bubuwagin mo pag natapos ang trabaho. This at Office of the Ombudsman sa mga isinasangkot sa anomalya. That we haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done... May ng klaseng leader to. Indecisive. Kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. Ito ang sagot ng Pangulo sa ambush interview matapos niyang pangunahan ang inaugurasyon. Ay nako. Next topic na po tayo. Wag na yan. Ito po, balikan natin si Libiste. Maganda kasi ito dahil dito makikita natin na meron na talagang pagpaplano sa buhay niya dahil talagang grabe ang hawak nitong ebidensya. At hindi lang
patungkol sa flood control. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Mangiyak-ngiyak na siya. Oh. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. Alam nyo, naiintindihan naman ng taong bayan ikaw eh. Sa katunayan, sabi ko nga kahit grade 2 maiintindihan eh. Yung meron kang lalabas ka ng listahan ng magnanakaw tapos babanatan ka. Eh doon pa lang kita na natin sino itong mga sindikato na involved sa magnanakaw. Obvious yun. Kitang-kita yun. Maliwanag yun. Kahit grade 2 ka, paano kung grade 5 ka na? Paano kung matanda ka na? Mas naiintindihan mo yun. Mas alam mo yun. Pero sabi niya, tip of the iceberg lang yan. Tip of the iceberg. So, sa madaling salita, yung Cabral Files, hindi lang yan ang hawak niyang anomalya. Malay natin. Kasi sabi niya USB. Oh, di ba? Malay natin, nasa Banateros na yung USB. Malay din natin. Yung sinasabi niyang USB, baka meron din siyang hawak tungkol sa drugs. Speaking of USB. Di ba? Malay mo. Andun yung listahan ng mga nagpapat-session. May video yan. Malay mo, nandun din yung mga videos na group sex. We do not know. Kasi sabi niya, yung ganong kalaking iskandalo na Cabral Files, tip of the iceberg. So, ibig sabihin, di mas malala pa tong hawak niya. No, kung iisipin natin, ano pa bang lalala sa lintik na nakawan ng ghost projects? Baka nga yung mga adik, hawak niya yung listahan ng mga sumusuporta dito sa mga drug lords, gambling lords. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako. At ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Wag! Huwag ka makikinig doon. Huwag ka makikinig doon kay Pinky. Nako, iba ang noon. Iba ang laman loob niyan si Pinky. Sige lang, bara-bara, labas mo. Kasi ayaw niya magsasalita ka. Baka mamaya tamaan yung kaibigan niya. O baka mamaya nasa listahan siya. Hindi natin alam. O baka mamaya may video ka na nasa siya. Para sa akin, I don't agree. Kung ang magpapayo sa'yo si Pinky lang, wag na uy. Sabi nga niya, hindi ako bakla. Kaya, yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero, ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. No, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. If you're nobody, 'di ba?
Eto mailihis ko lang ng konti ang sitwasyon, 'di ba? Anong relihiyon ang talagang inaatake ngayon? 'Di ba sa Nigeria inaatake ang mga Christians. Ito'y maihihantulan, hintulan, maiko-compare, maiko maiko-compare natin na kung wala naman talagang saysay yung hawak ni Lebiste, ba't siya pag-iinitan, 'di ba? Do'n pa lang kitang-kita mo na, eh. Eh, yung sinabi ni itong sinabi niya na hawak niya Cabral Files, nailagay sa liwanag ang taong bayan. Alam mo yung merong nagtatago sa dilim na liwanagan, kita mo agad sino yung magnanakaw, 'di ba? Nung sinabi niya na hawak niya Cabral Files, kita mo na kung sino yung magnanakaw or protector ng magnanakaw kasi nagsilabasan. Kasi kung hindi matindi yung hawak mo, walang kwenta. Wala yung kwenta, hindi ka papansinin. Bahala ka kumuda ka ng kumuda diyan. Hindi ka namin, 'di ba? Si Claire nga binablog siya 2 times a day. Maraming ibang mga talakayan nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Ako gusto ko lumabas din pati yung mga adik. Baka naman may listahan ka diyan, pakisabi mo baka may video ka diyan ng nagtsumochongke o kumo-cocaine, baka naman labas natin dito, paki-share mo lang, ha? Yan ang inaantay rin ng taong bayan, 'di ba? Kasi isa sa pahirap sa Pilipinas 'yan, 'di ba, yung drugs. Ito po ako, patuloy nating suportahan 'to si Lebiste. I think, so far hindi natin alam kung balang araw magbabago 'to kasi bata pa, eh. So hindi pa siya nasasayaran ng trapo. Hindi pa siya nasasayaran ng dungis ng sistema ng politika, 'no. But so far so good. Posible 'tong maging who knows, 'di ba? Magiging presidente 'to someday. We need this kind. Isipin mo sa ganyang bata babangga ka. Buo ang loob nito. Alam mo nakita ko 'to para mai-share ko lang sa inyo. Kasi nga na-interview namin siya, 'no. If you will look at him, parang simple tao, simple person na idealistic, ayaw sa mali. Yun yung aking first impression sa kanya na educated. Kita mo naman sa figura agad, laking mayaman. Pero doon sa kanyang how he handled it, magaling, may sistema siya. Pati yung pagsagot sa amin, magaling siya, eh. At higit sa lahat, buo ang loob. Tinutumbok niya talaga. We need this kind of leader. So kailangan sana suportahan natin kasi bibihira yung ganito. Karamihan ng mga leaders may presyo. Ito wala. Bata pa, wag sana madungisan, pero I'm sure hindi naman siya nagdodroga. Mahahalata mo pag nagdodroga. Yun ang minsan nagiging alam mo kaya ako galit sa mga adik, maipasok ko lang. Kasi kailangan nila talagang suportahan yung kanilang addiction. Kailangan nila ng malaking pera. Gagawa at gagawa sila ng paraan para masuportahan nila yung addiction. So, hindi porket bata,
hindi kinain ng sistema. May mga bata diyan congressman. Alam niyo na kung sino-sino yung mga yan. Kinain na rin ng cocaine kaya kaaga-aga addict na rin. Ay, kaaga-aga magnanakaw na rin. No? So, magbantay lang tayo patuloy. Huwag tayong papayag ma-divert. Kitang-kita naman natin ano ang first kanilang goal is to divert, ilayo sa mastermind. Huwag tayong papayag. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. At sa mga hindi pa po natin subscriber, sana po mag-subscribe po kayo. God bless everyone.